Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po yung magtuloy sa ating Diyos. Sa oras na ito, hallelujah. Isang papalakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Sa mga kapatid magtuloy sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpak na si mga kamay. Ikaw, Diyos. Para natapos na yung mga kapatid mga marama. Sapagkat ang iyong presensya, O Diyos, ay patuloy po namin nararanasan. In spite, O Lord, sa mga pandemic, O Lord, sa mga panahon na ito, Diyos. Ngunit yung kabutihan mo sa bawat isa sa amin, O Diyos, ay hindi nagkukulang. Yung kabutihan mo, O Lord Father God, sa bawat isa sa amin ay patuloy po namin nararanasan. Kaya patuloy ka namin awitan, O Diyos. Itataasan yung nakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Kabutihan mo, Diyos, ay laging sa aming puso. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Yes, O Jesus. Mahal kita.
biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pamumuno hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Jesus, mahal kita, walang hanggang iyong biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aming pagtulong hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang piling ko, siyang gabay sa kapatid, ang nayan ko sa lipanan ng pag-ibig. Kaya kaibigan, o Diyos sa aking Ama, at ako'y buhay. Ika'y tapat, O Lord Jesus. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin mo ang kabutihan ng Diyos. Oh, hallelujah! Patuloy ka namin gawitan ng Diyos. Kataas ang dakilang pangalan. Walang hanggan ang iyong biyaya. Oh, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aming pagtulong hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman.
mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan mo. Hallelujah! Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Ika'y tapat, hallelujah! Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa pong kagalakap po muli na tayo po yung magkasama-sama, mga magkakapatid sa District 5, kahit sa pamamagitan lang po ng ating pong ginaganap na virtual. So hindi po hadlang ang mga nararanasan po natin sa kasalukuyan upang hindi po tayo magpatuloy sa ating pong gawain, upang lalo po tayong lumakas, lalo po tayong lumalim, lalo po tayong lumago sa salita ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong gawain sa umagang ito, sa pakikinig ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita, ay samahan niyo po muna ako sa isang maiksing panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon muli na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, na kami ay mag-aral at magbulay-bulay ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita. Muli naamin namin Ama na ikaw ay ang aming magiging tagapagturo sa umagang ito. Naamin namin na wala kaming karunungan at hiningi namin ng pagsama, pagtuturo ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, upang higit namin maunawaan ang iyong mga salita tungkol sa end times, O Lord my God. Panginoon, bago pong lahat ay marapatin mo na kami maging karapat-dapat sa oras na ito sa aming pong pagbubulay-bulay na yung mga salita. Patawarin mo kami sa anumang kakulangan, kamali ang aming nagawa. At tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito na maunawaan namin ng malinaw at simple, Panginoon, ang iyong mga salita. At ito, Diyos, ay amin pong may apply sa aming buhay. At higit sa lahat, Panginoon, na ito'y maging pagkain ng aming spirito at kaluluwa, upang lalo kaming lumakas sa aming pananampalataya at sa aming pagkakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na
ilipas. Salamat sa iyong ituturo, salamat sa iyong ipapahayag. At ngayon pa lamang, O Diyos, ay amin na pong pinangahawakan at tinatanggap ang katagumpayan ng aming gagawing pakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Tanggapin mo, O Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming pinagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. To God be the glory po. Salamat po muli sa oras na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa umagang ito upang tayo ay magpatuloy sa ating pong paturuan patungkol po sa eschatology. So sa ngayon po ay tayo po ay dadaho na po sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. At bago po ako dumako doon ay magkaroon po muna tayo ng mixing review sa ating pong nakaraang pinag-usapan last 2 weeks ago. Tungkol po doon sa part 1 ng ating pong ginawang pag-aaral, yung doctrine of the last things. At yun nga po yung pong tinatawag na eschatology. Sabi nga po, eschatology daw po ay it is a part of theology concerning with the final event of history or the ultimate destiny of humanity. This concept is commonly referred to us as the end of the world or end times. So sa ating pong nakaraang pag-aaral ay naunawaan po natin ang kahulugan po ng eschatology. Ito po ay pumapatungkol sa mga kaganapang magaganap sa mga huling araw. At tayo nga po ay nasa panahon na ngayon ng tinatawag na end times, sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So doon po ay nakita po natin yung mga sequence of event na atin pong nakita mula pa po nung panahon ng mga disipulo ng Panginoong Jesus. At ito po ay nakita po natin sa mga kaganapang nangyari doon po sa aklat po ng Acts during the Pentecost Day, maging sa mga bagay na nangyari at naganap sa Iglesia ng Panginoon, sa kabuuan ng church, at maging doon po sa katuruan na tinuro din po ng mga lingkod ng Diyos tungkol po sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus o yung tinatawag na second coming of the Lord. At doon din po ay nakita po natin yung pong mga senyales na nakikita po natin na magaganap sa mga huling araw, ang paglabas po ng Antichrist. At doon po sa atin din pong napag-aralan ay nakita po natin yung pong patungkol po sa 3 uri ng kamatayan na mararanasan po ng lahat ng sangkatauhan. At yun po yung pong physical death, spiritual death, at eternal death. So doon po umikot yung ating pong ginawang pag-aaral nung nakaraang 2 weeks ago, na saan daw po ba tutungo ang kaluluwa ng isang tao, siya man ay mananampalataya o hindi mananampalataya, ay meron daw pong 2 lugar na patutunguhan. Doon po ay nakita po natin ano po yung mga mararanasan nila ng isang kaluluwa kapag siya po ay humiwalay na sa kanyang katawang lupa at siya po ay dumako na po doon sa tinatawag na ikalawang mundo o yung tinatawag na spiritual realm. So sa umaga pong ito ay dadako naman po tayo sa susunod na bahagi ng ating pong pag-aaral, at ito po ay may pamagat na intermediate state. So kung inyo pong makikita dyan sa slide, ay ito po ang titulo ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito, yung pong tinatawag na intermediate state. So dito po makikita po natin, sabi po dyan sa slide na ating pong nakikita sa ating screen, the state of the soul between physical death and the resurrection. Ano daw po ang magiging estado ng isang kaluluwa kapag siya po ay humiwalay na sa kanyang katawang lupa, na siya ay namatay na, sa kanyang muling pagre-resurrect
At ito po ay pumapatungkol din po sa mga taong kumikilala sa Panginoon at sa mga taong hindi po mananampalataya. Sa mga unbeliever po, it will not occur until after the millennium at the final judgment. At doon po naman po sa mga believers, the resurrection will occur at Christ's coming. So yan po. So dalawa lang po ang pinaka-karakter na makikita po natin dito. Ito po pumapatungkol sa mga unbelievers at mga believers. So ito daw po ay mangyayari after ng millennium at the final judgment. So tingnan po natin yung kung sinasabi po sa susunod na slide, intermediate state of the wicked. Ano daw po ba ang mangyayari doon sa mga taong mga suwail o yung mga taong mga makasalanan? So sabi po dito, when unbelievers die, they go at once to Hades o Hades, which is the abode of the wicked dead. So sabi po dyan, before Christ, the righteous and wicked went to Sheol, which had two compartments separated by an impassable gulf. Na makikita po natin sa aklat po ng Lucas chapter 16 verse 22 to 31, Genesis 37 verse 35 at sa Deuteronomy chapter 32 verse 23 to 24. So dito makikita po natin na meron daw pong dalawang compartment na makikita po natin doon sa tinatawag na Sheol. So dito po sa Biblia na ating pong pinag-aaralan ay nabanggit po itong word na Sheol. Sa New Testament, ito daw po ay pumapatungkol sa hell and grave. At sa Old Testament po, ito daw po yung pong lowest part of Sheol o yung tinatawag na Hades according to Greek word. Sa Hebrew naman po, ito daw po yung pong tinatawag nilang lake of fire o tinatawag na dagat-dagatang apoy na sinasabi po sa Mark chapter 9 verse 43 na yung word na Gehenna or hell. So makikita po natin kapag ang isang kaluluwa po ay tumawid na sa kabilang buhay, ay dalawa lang po ang pupuntahan nito. So magpapatuloy po tayo. Sabi nga po, patungkol pa rin po sa intermediate state of the wicked. The wicked do not go to their final perdition or hell until after the last judgments. So ibig sabihin po pala kapag ang isang kaluluwa po ay dumako na po dun sa kabilang buhay, hindi daw po muna ito pupunta sa lugar na hell according to po sa ating pong materials. Bagkus ay siya daw po ay mapupunta lang doon kapag natapos na po yung tinatawag na last judgment. So noong nakaraang ating pag-aaral ay napag-aaralan po natin yung Great White Throne of Judgment at yung Judgment Seat of Christ. So at present, no one is in hell, which is the lake of fire. So ang mga kaluluwang pong mga makasalanan ay doon po sila ilalagak sa tinatawag pong Hades. According to Luke chapter 16 verse 23 at sa 1 Peter chapter 3 verse 19, habang inaantay po nila yung tinatawag na resurrection of judgment. So hindi po pala agad na ang mga kaluluwang hindi kumilala sa Panginoon ay agad na dadako sa tinatawag na hell, kundi ito po ay magaganap lamang kapag po nangyari na po yung tinatawag na last judgment. So yung mga kaluluwang ito ay doon po sila ilalagak o doon po sila dadalhin sa tinatawag na Hades. So malinaw po yun. Dati po ang pagkakaalam ko ang Hades at hell ay iisa, hindi po pala. Magkaiba po yun. So habang ang isang kaluluwang makasalanan ay hindi pa po na-judge sa final judgment,
siya po ay ilalagak o siya po ay dadalhin doon po sa Hades o lugar ng torment. Yan. So yun po yung kasasapitan ng mga taong hindi kumilala sa Panginoon o yung mga unbelievers. So tingnan naman po natin dun sa mga kaluluwang gaya po natin, yung mga believers o yung mga children ng Panginoon, yung mga righteous. So sabi po dito sa Luke chapter 23 verse 43, sabi nga po yung po mga righteous, at yun po ay ang bawat isa sa atin, mga tao na may tamang relasyon sa Diyos, mga taong kumilala sa Panginoon, sila daw po ay mapupunta dun sa tinatawag na paradise. Sabi po dun sa Luke chapter 23 verse 43, Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ito po ay sinabi po ng Panginoon dun po sa isang kriminal na namatay sa krus na kasama ng Panginoon, na bago po siya nalagutan ng hininga, siya po'y kumilala sa Panginoon, at ora mismo ay sinabi po ng Panginoon na sa oras na ding iyon ay siya po'y ipagsasama ng Panginoon sa paraiso. So pagkatapos po nito ay makikita po natin sa ating susunod na slide, after the resurrection of Jesus, the righteous was transferred from Sheol, Abraham's bosom, to paradise. So nung hindi pa po dumadating ang Panginoong Jesus, so wala pa tayong tamang pagkakakilala sa Panginoon, tayo pong lahat ay nandun po sa tinatawag na Sheol o sa lugar ng torment. Tayo po ay masasabi na citizen ng lugar na iyon. Subalit nang ang Panginoong Jesus po ay pumarito na po sa lupa, siya po ay namatay at muling nabuhay, tayo po ay napabilang na po sa tinatawag na mga righteous. At yung mga righteous pong yun ay aalisin na po dun sa tinatawag na lugar ng torment o Hades, at siya po ay dadalhin po dun sa tinatawag na Abraham's bosom o yung tinatawag pong paradise. So makikita po natin, sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 8, kung atin pong nabasa ito, sabi nga po, Jesus personally descended into Sheol to lead the captives. At yung mga captives pong yun ay walang iba kundi tayo po na mga makasalanan. So ang Panginoong Jesus po ay personally na siya po ay pumaroon sa lugar ng Sheol upang tayo po ay sagipin, tayo po ay alisin doon po sa Hades. Ito po yung nangyari nung siya po ay namatay ng 3 araw. Pagkatapos nito ay siya po ay nag-resurrect. So ibig sabihin, habang ang Panginoong Jesus po ay nandun po sa ilalim ng libingan ng 3 araw, ay yun po yung sumisimbolo na siya po ay pumaroon doon po sa lugar ng Hades o Sheol. At pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay nabuhay po muli. Yun po yung hudyat na siya po ay nakakawala doon po sa lugar na yon. At ang ibig sabihin po nito ay inempty na po ng Panginoon yung pong Sheol sa mga tao na nananampalataya sa Panginoong Diyos. So yung lahat ng mga righteous, yung lahat ng mga tumanggap sa Panginoon ay inialis na po ng Panginoon doon po sa tinatawag na lugar ng torment, at siya po ay ililipat na po doon sa tinatawag na paradise o Abraham's bosom. At ito po ay pinatunayan sa Psalms chapter 16 verse 10 at sa Acts chapter 2 verse 27. So ibig pong sabihin, kung hindi po namatay ang Panginoong Jesus at hindi po siya nailibing ng 3 araw, at kung hindi po siya nag-resurrect mula sa pagkamatay, ay hindi po niya mapagtatagumpayan ang kamatayan. Subalit dahil po sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, yun po yung hudyat na hindi po siya kayang manatili dun sa
Sheol at siya po ay nag-resurrect at yun po yung hudyat ay yung lahat ng mga taong nanampalataya tumilala sa Panginoon ay inialis din po ng Panginoon dun sa lugar po ng Sheol. Sabi po ito sa ating susunod na slide, at present when the righteous die, they go immediately to be in the presence of Jesus. So yun po yung isang napakagandang blessed hope na pwede po natin panghawakan. Nasa sandaling tayo po ng mga matutuwid o tayo mga righteous ay mamatay, immediately tayo daw po ay mapupunta sa presensya ng Panginoon. Sabi nga po sa Philippians chapter 1 verse 23, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. At yun po ang pinatotohanan ni Paul. Sabi nga po na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, we are confident, I say, and will prepare to be away from the body and home with the Lord. So ano po yung pangako din ng Panginoon na kapag tayo po ay tumawid na po sa kabilang buhay, tayo daw po ay ipagsasama na ng Panginoon. So ibig sabihin po, hindi na po tayo mapupunta dun sa tinatawag na Hades o lugar ng Sheol, bagkos automatic po tayo ng mga kumilala sa Panginoon ay ipagsasama na po ng Panginoon at tayo po ay nasa piling presensya na po ng Lord hanggang sa wakas. So makikita po natin doon po sa kasaysayan ng kwento po ng buhay po ni Lazarus at nung pong rich man. Sabi po dito sa ating pong slide, when Lazarus died, he went immediately to Abraham's bosom at siya daw po ay kinomfort, while the rich man wanted Abraham to send Lazarus to witness to his living brothers, showing both are in the state of conscious activity. Perhaps no thought is more comforting to believer than to know that at death they will go to be with Jesus. So ito pong pangyayaring ito na ating pong nakita sa buhay po ni Lazarus at doon po sa rich man ay ipinapakita po doon na kapag ang isang tao ay kumilala sa Panginoon at siya po ay may tamang relasyon sa Diyos, siya po ay automatic po na mapupunta po dun sa tinatawag na Abraham's bosom at siya po ay i-comfort. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 11, for God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we are awake or asleep, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. So, meron po pala tayong kahahantungan kapag tayo po ay nawala na po dito sa mundong ibabaw. So, kung kayo po ay tunay na may relasyon sa Diyos at tunay na may pagkakakilala sa Panginoon Diyos, sabi po sa salita ng Diyos na kapag tayo po ay tumawid na po sa kabilang buhay, automatic po na tayo po ay pagsasama at tayo po ay dadalhin doon po sa paraiso. Samantala, yung po mga makasalanan naman po ay dadalhin po doon sa tinatawag na Hades o lugar ng paghihirap hanggat inaantay pa po nila yung tinatawag na final judgment at sila po ilalagak na po for all eternity po sa tinatawag na hell o lake of fire. Amen. So dito po makikita po natin dun sa susunod na slide na sa kasaysayan po ni Lazarus at ni rich man according to Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay kung familiar po kayo dito ay makikita po natin doon na yung po si Lazarus siya po ay dinala po ng mga anghel kay sa Abraham's bosom o tinatawag na paradise. Samantala yung pong rich man
ito pong taong ito na hindi kumikilala sa Diyos, o yung taong ito na nagpasasa habang siya ay nabubuhay sa mundong ibabaw, at hindi po niya binigyang halaga yung mga bagay na makalangit o spiritual, ay siya po ay dinala po doon sa tinatawag na lugar ng torment. At sa pagitan po nilang dalawang ito ay meron pong tinatawag na Great Gulf o malaking hukay na naghihiwalay sa lugar na kinilalagyan ni Lazarus at sa lugar na kinilalagyan ng rich man. So dalawang specific na lugar po ang makikita po natin dito sa kwentong ito na nagpapakita na ang dalawang uri ng kaluluwa ay meron pong lugar na pupuntahan o destinasyon kapag sila po ay nawala na po dito po sa mundong ibabaw. Either na ikaw ay mananampalataya o hindi mananampalataya, pag tayo po ay tumawid na po sa kabilang buhay ay meron pong specific na lugar na nag-aantay sa atin. Either na mapunta ka sa tinatawag na paradise o mapunta ka doon sa tinatawag na lugar ng paghihirap o torment. So, tingnan naman po natin dito po sa tinatawag na susunod na view na ating pong pag-aaralan. Intermediate false view. So, dito po makikita po natin na ano ba ang mga maling katuruan o maling views na ating pong naririnig kung tayo po ay hindi pa po noon nakakakilala sa Panginoon. Gaya ko po na ako po wala pa pong pagkakakilala sa Diyos, na ako po hindi pa po nagpapasa ng salita ng Panginoon, ay marami po tayong natanggap ng mga katuruan na akala natin ay tama kasi hindi pa po tayo well-versed sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, kung ano lang po yung ipid sa atin, kung ano lang po yung turo sa atin, akala natin ay tama. So sa pagkakataong ito ay tingnan po natin yung pong sinasabi nila patungkol po sa purgatory. So ito po ay medyo maselang usapin, lalo na po dun sa mga debotong Katoliko at yung po mga taong kabilang po sa tinatawag na Greek Orthodox Churches. Ano ba yung kanilang false view patungkol po dito sa tinatawag na purgatory. So tingnan po natin dito sa ating pong slides. Sabi nga po, the Roman Catholic and Greek Orthodox churches are members who live in perfect lives must spend times in purgatory in order that their sins and imperfection may be purged. So ayon po sa paniniwala po ng mga Roman Katoliko at yung pong mga Greek Orthodox churches, ang kanilang pong stance o yung kanilang pong paniniwala na yun daw pong mga kamalian, mga kasalanan na kanilang nagawa nung habang sila po ay nabubuhay pa dito sa buhay na kasalukuyan, yung lahat ng kanilang mga naging pagkukulang sa Diyos, ito daw po ay ipopurge doon po sa tinatawag nilang purgatory. Yung kanilang mga imperfection, yung kanilang mga sins, ang kanilang paniniwala, ito daw po ay ipopurge doon po sa tinatawag na purgatory. So sabi po dito, time in purgatory depends on the right seriousness of offenses. Maybe few hours or centuries, maybe terminated only by the last judgment. So base daw po sa bigat ng iyong kasalanan o mga offenses, ito daw po ay bumabase lamang kung ikaw ay magtatagal mo sa purgatory o ikaw ay mananatili doon ng mahabang panahon o mixing oras lamang. Ito ba ibibilang lamang ng century
O ito ay mawawala lamang pagdating na ng Lord's Judgment. So ito po yung kanilang paniniwala. Pangatlo po, to the Roman Catholic Church, the time in the purgatory may be shortened by gifts to the church or by prayers or masses sponsored by the relatives. So ito po yung pangkaraniwang nakikita po natin o naririnig natin mga itinuturo sa atin na kinakailangan yun daw po mga tao o mga kaluluwa pala na nalagak doon sa tinatawag na purgatory ay i-exceed daw po yung kanilang pananatili doon sa lugar ng purgatory kapag yung mga mahal nila sa buhay na nabubuhay pa dito sa mundong ibabaw ay mag-aalay daw po ng mga panalangin, mag-aalay ng mga gifts sa church upang maabsuelto daw po yung kasalanan ng mga kaluluwang nahulog doon po sa purgatory. So kanilang paniniwala, halimbawa kung ako ay napunta daw po sa purgatory at ako daw po ay alalahanin ng aking mga pamilya o mga mahal sa buhay dito po sa mundo at ako ay ipagpamisa o ipagpadasal o ako daw po ay pag-alayan ng mga gifts sa simbahan. Ito daw po yung isang kaparaanan upang ako daw po ay maabsuelto o ako daw po ay mapabilis sa pag-alis doon po sa tinatawag na purgatory. So this doctrine is based upon the passage taken from the Apocrypha according to 2 Maccabees chapter 12 verse 41 to 43. The apocryphal books were not part of the canon of scripture but included in the Catholic Bible. So kung kayo po ay pamilyar, ang mga Roma Katoliko po, sila po ay meron pong inilathala na kanilang sariling Biblia o yung tinatawag nilang Catholic Bible. Ito pong Catholic Bible po ay meron pong mga dagdag na mga books na hindi po natin makikita sa mga Bible na ginagamit natin sa kasalukuyan. Yung ginagamit natin ngayon katulad ng mga NIV, King James Version, New Living Translation, o yung ibang mga translation ng Bible. Kapag kayo po ay nakahawak o nakabasa ng Catholic Bible, meron po kayong makikita rito mga dagdag na book katulad po ng Maccabees. At dito po sa mga book nito ay marami po kayong makukuha o makikita ng mga katuruan na hindi po angkop dito po sa Bible na ating pong ginagamit. So ibig sabihin po, napakalaki po ng pagkakaiba ng Bible na ginagamit natin at yung Bible na ginagamit ng mga kabilang po sa tinatawag na Roman Catholic. Dati po meron po akong Bible na yan. At nakakaaliw pong basahin yung po mga dagdag na books na nilathala po doon dahil para po itong kwento. Pero hindi po yun ang talagang katotohanan na dapat po nating malaman. Ito po mga books na nalagdag dito po sa Catholic Bible ay hindi po ito mula sa banal na spirito. Ito po ay man-made doctrines. Ito po ay mula po sa interpretasyon lamang ng tao. Kaya po pag kayo ay nagbasa ng Catholic Bible, dito niyo po makikita yung word na purgatory. So tingnan po natin yung ilang katotohanan patungkol po dito sa purgatory. Una po, no reference in scripture to the immediate state makes any reference to the purgatorial suffering. The concept of purgatory violates the plain teaching of scripture of the sufficiency of the blood of Christ to cleanse sins and salvation of grace through faith. According to Hebrews chapter 10, verse 10 to 23, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, Romans chapter 3, verse 24 to 28.
So ito pong mga katuruan patungkol po sa purgatory, ito daw po ay lumalapastangan doon po sa totoong mensahe po ng kaligtasan na dala ng ating Panginoong Jesus. Binabiolate po nito yung plain teaching ng Scripture, yung pong kasapatan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus upang tayo po ay mahugasan, upang tayo pinagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya. So napakalaki po ng kasinungalingan ang itinuturo po ng katuruan na nagmumula po sa Catholic Bible na pumapatungkol po sa purgatory. So hindi po dapat natin bigyan ng puwang na ito po ay basahin o pagbulay-bulayan, sapagkat pawang kasinungalingan lang po ang nakapaloob dito upang magkaroon ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Subalit, sa Biblia ang ating pong pinapag-aralan, sa Biblia ang ating pong binabasa sa bawat araw, gaya po ng mga King James Version, NIV Version, New Living Translation Bible, Good News Bible. Maliban lang po dito po sa Catholic Bible, tanging ito lang po, Catholic Bible lang po ang aklat na nagtuturo po patungkol po sa purgatory. So ibig sabihin po, hindi po tayo ini-encourage na magbasa ng mga Catholic Bible, lalong-lalo na po ito pong katuruan na pumapatungkol po sa purgatory. Kasi ang tunay na kaligtasan lang po na pwedeng makamtan ng isang tao ay walang iba kundi ang pagkilala at pagtakot sa Panginoong Yesus, sa kanyang banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, at sa kanyang muling pagkabuhay, ay doon lang po tayo makakaroon ng tunay na kaligtasan kapag tinanggap po natin ang offer na salvation ng Panginoong Yesus na may pananampalataya, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa, hindi po sa pamamagitan ng pagpapakabanal o self-righteousness. Kasi ang mga katuruan po na napapaloob po sa doctrines ng purgatory, ito po ay pawang mga good works. So kawawa naman po yung mga tao na walang kakayahan na magpamisa, o yung mga tao na hindi sila pinapanalangin ng kanilang mga mahal sa buhay. Kawawa naman po sila, pero hindi po yun ang totoong katotohanan. Ang katotohanan po ay matatagpuan naman po sa tunay na salita ng Diyos. So dako naman po tayo sa ating pong susunod na slides, yung pong false view about soul sleeping. Sabi po dito, after death, the soul rests in an unconscious state until the resurrection. Sabi po ng mga Seventh-day Adventists o Jehovah's Witness, ay meron po silang kakaibang interpretasyon patungkol po dito sa tinatawag na soul sleeping. Pero kung babasahin po natin ang sinasabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 14, John chapter 11 verse 11 to 14, ay meron po dito mga basis and arguments. The Bible refers to death as sleep. Assume that the soul cannot function apart from the body and will not awaken until join with the body at the resurrection. It seems inappropriate that the righteous should enjoy heaven bliss or the righteousness suffer in Hades until after the judgment, according to Hebrew chapter 9 verse 27. So ang paniniwala daw po ng mga Seventh-day Adventists, kapag ang tao daw po ay namatay, sila lang daw po ay parang natutulog hanggang sa sasakatuparan ng final judgment. Hindi po ganun po ang interpretasyon ng Bible na ating pong binabasa. Sabi nga po, after death, the soul rests in an unconscious state until the resurrection. Yun po yung interpretasyon ng mga
Jehovah's Witness at ng mga Seventh-day Adventist. Kapag po ang tao ay namatay na, ay nagpa-function pa rin po yung ating pong mga senses. Meron po itong pakiramdam, meron po itong nararamdaman kahit siya po ay namatay na. Kasi kung titingnan po natin doon po sa kasaysayan ni Lazarus at ng rich man, ay makikita po natin na yung kaluluwa na napunta po doon sa lugar ng Hades, siya daw po ay tumatanggap ng napakaraming sakit at paghihirap. So ibig sabihin po, hindi po natutulog ang kaluluwa. Hindi po masasabi na kapag ang kaluluwa po ay namatay na ay wala nang pakiramdam. Ang totoo po niyan ay kapag tayo ay namatay na, yung ating senses ay mas doble po pagdating po natin sa kabilang buhay. Hindi po masasabi na ito ay matutulog lamang o nagpapahinga lang. So sabi po dito sa ating pong susunod na slide, the response on soul sleeping. The term sleep to describe death is figurative and euphemistic expression to emphasize the fact that the deceased person still lives. The metaphorical use of the word sleep is appropriate because of the similarity in appearance to a sleeping body and dead body, restless and peaceful. So akala po nila kapag yun daw pong katawan ay nakahimlay na parang matutulog lamang, akala nila ay natutulog din daw po ang kaluluwa. The account given by Jesus of the state of the rich man and Lazarus immediately after death demonstrate that their soul were not sleeping in unconsciousness. So doon po sa sinabi po ng Panginoong Jesus sa kasaysayan po ng mayamang lalaki at ni Lazarus ay nagpapakita na ang kaluluwa po ay hindi po natutulog. Ipinapakita po dito na gising po ang kaluluwa ng isang namatay kapag siya po ay tumawid na po dun sa kabilang buhay. Ito po ay meron pong nararamdaman, yung lahat po ng kanyang 5 senses ay nagpa-function po pagdating po dun sa kabilang buhay. So hindi po totoo na kapag ang tao ay namatay ay natutulog naman po ang kanyang kaluluwa. Ito po ay pinapasubalian ng Biblia, dahil makikita po natin kung inyong pong nabasa ang Luke chapter 16 verse 22 to 31 ay malinaw po doon dinidescribe ang katatayuan ng isang kaluluwa kapag siya ay napunta doon po sa tinatawag na Hades, o kung ikaw ay mapunta doon sa tinatawag na Abraham's bosom. So malaki po ang pagkakaiba. So patungkol po naman po dito sa letter B, that the spirit of man can function apart from body is made clearly by Paul treatise on earth. According to 1 Corinthians chapter 5 verse 6 and 9, is being absent from the body means soul sleep, while would he be concerned about being pleasing to the Lord after death? His ambition to please would have applied only to existence before death, since he expected to please the Lord by praising Him. So dito po ay malinaw pong pinapakita at pinatestify ni Paul na yun daw pong ating mga kaluluwa ay hindi po natutulog, bagkus ito po ay nakakaranas ng kasiyahan, kagalakan, kaligayahan sa presence ng Lord. Kung kaya sinasabi po niya na mas mabuti pa raw po para sa kanya ang pumaroon na sa presensya ng Lord, dahil dito po ay pawang kaligayahan na po ang kanyang mararanasan. So makikita po natin na ang isang kaluluwa kapag siya ay namatay na, ito po ay hindi po natutulog. Ito po ay
either na siya ay nasa katatayuan ng maligaya na o nandun siya sa katatayuan na siya ay naghihirap, katulad po nung nangyari dun po sa rich man. Amen. So let us see, answering the assumption that man must await the judgment before enjoying bliss or suffering punishment. So doon naman po sa mga nagsasabi o nag-assume na iniintay na lamang daw po ang judgment bago niya ma-enjoy yung pong kaligayahan o yung suffering ng punishment. The judgment day is the solemn announcement of the sentence and for the revelation of the justice of God in the presence of men and angels. Jesus said, "He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." According to John chapter 3, verse 18. There will be a believer's judgment concerning rewards for service, but not concerning his salvations. One's salvation is conditioned on faith in Jesus. So kaya nga po ng ating pong pinag-aralan ay meron pong tinatawag na Great White Throne Judgment at meron pong Judgment Seat of Christ. So dito po ay meron pong pagkakaiba po dito. Yung pong Judgment Seat of Christ ay dito po yung ang i-judge po dito ay yung mga Christian. Dito po ay matatanggap po natin yung mga reward na atin pong makakamtan base po dun sa ating mga na-accomplish habang tayo po ay nabubuhay pa po. Yung mga bagay na ating nagawa para sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito man daw po ay masama o hindi, dito po tayo i-judge. Samantala dun po sa Great White Throne Judgment ay ito naman po yung pong i-judge ay yung pong mga makasalanan, yung mga tao na wala pong hindi po nakatala yung kanilang pangalan sa Book of Life, ay dito po sila i-judge. So meron pong pagkakaiba. So ibig sabihin po ay kapag ang isang kaluluwa po ay namatay na, ay hindi po ibig sabihin na mag-aantay pa po sila ng final judgment bago pa po silang magkaroon ng tinatawag na suffering or enjoyment. Bagkus ay ora mismo po sa pagkakataong ikaw ay tumawid na po sa kabilang buhay, ay mararamdaman mo na po yung kung tinatawag na kaligayahan o kalungkutan o pagdurusa o kasakitan. Either na ikaw ay mapunta sa paradise o ikaw ay mapunta dun po sa tinatawag na Hades, na gaya po ng na-experience nung rich man. Malapit na po tayo. So, post view at tungkol naman po sa spiritism. So, ito po ay mapatungkol po dun sa tinatawag na mga spirito. Teaches that the living life communicates with the dead and the dead with the living through medium. So meron pong paniniwala tayo na may mga tao na naniniwala na yung mga kaluluwa daw po ay nagagawa para po nilang bumalik at makipag-communicate sa mga taong buhay. Subalit makikita po natin sa Biblia, sabi po dito, no evidence to suggest that there can be legitimate communication between the living and the dead. According to the scripture, ay pinoforbid daw po ang mga bagay nito. Hindi daw po inaalaw o hindi po tinatanggap ng Panginoon na tayo daw po ay nakikipag-usap sa mga espiritu. So wala pong katotohanan yung pong naririnig natin o katuruan na may pagkakataon pang bumalik ang isang kaluluwa upang siya ay makipag-communicate sa mga taong buhay. So makikita po natin ang ibig sabihin po niya sa mga susunod na slide na ating pong makikita.
So, two explanation for spiritist phenomena. They are produced manipulation, as has been often proved. They are produced by lying spirit na makikita po natin sa 1 King chapter 22 verse 22 to 23 at sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. So dito makikita po natin na yung pong mga espiritu na nagmamanifest o nakikita po natin o na-experience po natin, ito daw po ay mga deceiving spirit mula sa devil. Hindi po sila yung mga mahal natin sa buhay na nagpaparamdam o nakikipag-usap sa atin. Ito daw po yung mga deceiving spirit na kinreate ng devil upang tayo po ay i-manipulate, tayo po ay dayain, at tayo po ay bigyan ng takot upang tayo ay maniwala. Ito po ay mga evil spirit na nang-deceive, katulad po ng mga nagkukonsulta po sa mga medium o yung pong nakikipag-usap sa mga espiritista. Ito po ay ginagawa lamang po nilang pinagkakakitaan upang sila ay magkamal ng pera o sila po ay makapandaya, sila ay makapagbigay ng spiritual blindness sa mga tao. Balit ang katotohanan po nito, ito po ay mga taktika ng kaaway upang ikaw ay maniwala. Dito po sa Biblia ay malinaw pong sinasabi ng Panginoon na hindi po kalugod-lugod sa Diyos na tayo po ay mag-consult sa mga medium o sa mga espiritista. Dahil kapag ang isang taong ay namatay na, hindi na po siya pwede pang bumalik pa. Kaya po nung kasaysayan ng pong rich man at ni Lazarus, ora mismo kapag ikaw ay namatay na, ay meron ka ng lugar na patutunguhan. Hindi ka na pwedeng manatili pa dito sa mundo. Pagkos yung po mga espiritu na minsan ay nagko-communicate sa atin, ito po yung mga deceiving spirit. Ito po ay mga espiritu ang namula sa ating kaaway. Na ang trabaho nito ay tayo ay i-manipulate. Ang trabaho nito ay tayo ay bigyan ng spiritual blindness, tayo ay dayain at bigyan tayo ng mga bagay na akala natin ay totoo. So kung atin pong mababasa dun po sa kasaysayan sa Acts chapter 16 verse 16 to 19, ito po yung isang kasaysayan na yung isang babae po ay mayroon pong sumasapi sa kanyang espiritu na kung kaya siya ay nakakapangkula. At nung time na siya ay rebuke ni Paul, ay lumabas po sa babaeng ito yung pong espiritu. At yun po yung nagpapakita na ito ay isang deceiving spirit, hindi po ito isang kaluluwa. Evil spirit often deceive people who consult medium by imitating the voice and appearances of deceased loved ones. So ito po minsan ang na experience po natin na may mga pagkakataon na yung pong kaaway natin o yung devil ay ini-imitate po niya yung mga loved ones natin na namatay na. Kaya halimbawa yung maamoy mo yung kanilang mga paboritong perfume o marinig mo yung kanilang tinig, ito po ay isang pandaraya na likha po ng kaaway. Hindi po sila yung mga mahal natin sa buhay na mayapa na nagpaparamdam sa atin o nakikipag-communicate sa atin. Ito po ay plainly na mga deceiving spirit, kaya maging maingat po tayo pagdating po dito. Kapag ang isang kaluluwa po ay namatay na po, hindi na po siya kailanman makakabalik pa. So ano pa po ang ibang mga karagdagan false view about spiritism? Sabi po dito, seeking biblical support, spiritists cite the case of the witch of Endor bringing up the spirit of someone. So kung kayo po ay familiar dito po sa kasaysayan ni
ni King Saul ng panahong namatay na po si Samuel, at sila po ay malapit na pong makubkob ng kanilang mga kaaway, ay siya po ay nag-consult sa isang medium upang ipatawag yung pong kaluluwa ni Samuel. Pero dito po, kung inyong pong makikita ay at inyong nabasa itong kasaysayang ito, ay hindi po ini-encourage mula pa po ng panahon na yon na tayo ay mag-consult sa mga medium o tayo ay makipag-communicate sa mga espiritu. At meron pong consequences na nangyari sa buhay ni Saul nung ito po'y kanyang ginawa. Saul was punished with death for disobeying the Lord by consulting a familiar spirit. So nakikita po natin dito na sa pamamagitan ng medium ay nagpalabas po ng deceiving spirit ang devil sa buhay ni Saul, na akala niya ay nakausap niya si Samuel. Subalit ang totoo nito, ito ay isang espiritu na mula sa devil. At ano po ang naging consequences nito sa buhay ni Saul? Siya po ay namatay ng panahon na yon dahil sa kanyang pag-disobey sa command ng Lord na hindi po tayo dapat makipag-communicate sa espiritu. Ang akala niya ito ay espiritu ni Samuel, subalit ang totoo, ito ay espiritu ng devil. Pero meron naman po mga exceptional cases, kaya po ng transfiguration ng ating Panginoong Hesus. Ay nakita po natin dito sa kanyang tatlong disipulo na nakita po nila yung pong katauhan ni Moses at ni Elijah na nag-appear doon po sa Mount of Transfiguration. Ito po ay may purpose to represent the law and the prophet and to confirm that Christ Jesus was the goal of the Old Testament law and prophecy. They spoke about his departure which he was about to bring to fulfillment in Jerusalem. So may mga pagkakataon po na may valid po naman na ayon po sa plano ng Panginoon upang patutuhanan ang mga prophecy na isinulat mula pa po sa unang panahon patungkol po kay Kristo, upang magkaroon po ng katuparan yung pong lahat na sinasabi sa Old Testament at magkaroon po ng kaganapan. Yung mga prophecy ay ipinakita po sa buhay ni Peter at ni John, na yung pong pag-appear ni Moises at ni Elijah ay nasaksihan po nila. At ito po ay upang patotohanan yung pong sinasabi ng mga salita ng Diyos. So dito po makikita po natin, departure is Exodon or Exodus according to Greek word. Moses by Exodus from Egypt delivered Israel from bondage, while Christ by Exodus of the cross and resurrection delivered mankind from the bondage of sin. So meron po ditong pagkakahawig yung pong Exodus na naranasan ng panahon ni Moises at yung pong Exodus na naranasan naman po ng mga makasalanan patungkol po sa pagkakaroon po ng deliverance na ginawa po ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang pagre-resurrect. So makita po natin na the appearance of Moses Elijah was a token of messianic fulfillment. So kung makikita po natin bakit po yung ipinahintulot, bakit po yung ipinakita sa lingkod ng Panginoon upang ito ipatutuhanan na ng panahon ni Moises ay nagkaroon po ng deliverance ang lahat ng bansang Israel patungkol po sa kanilang pagkakaalipin sa Egypt, at yun naman pong pagkakaroon ng salvation ng lahat ng mga makasalanan sa pamamagitan po ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo.
Amen. So the Bible lend no encouragement, consultation with the dead. Christ is the Lord of the dead and the living. If He permits the dead to appear, it will be to signal some strategic event of sacred history. If we need comforts and guidance, we have the Word of God and the Spirit of God. So, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ay mas lalo po natin maunawaan yung mga bagay na hindi po natin minsan na maarok o maintindihan. Ang salita po ng Diyos ang magpapakita po sa atin o magtuturo sa atin ng mga katotohanan na dapat po nating matutuhan upang hindi po tayo madeceive, hindi po tayo madaya. Tulad na lamang po ng mga spiritism o yung mga purgatory na yan. So makita po natin na sa pamagitan naman po ng patuloy natin pagbabasa, bubulay-bulay na salita ng Diyos, ay doon po lang po natin higit na maunawaan yung mga bagay na hindi po natin maunawaan. So sa ating pong pagtatapos ay sabi po dito, choose your eternal destiny, eternal life with God according to John chapter 3 verse 16, or eternal damnation na ito po ay makita po sa Revelation chapter 21 verse 8. So dalawa naman po ang destination na pwede po natin puntahan pagdating po ng takdang oras. Either na tayo ay mapunta sa paradise, mapunta tayo doon sa tinatawag na Hades, at pag natapos na po yung final judgment ay doon na po tayo i-judge kung tayo ay dadahin na po sa permanenteng tahanan ng mga suwail, ayun po yung hell o yung lake of fire, o tayo po ay dadahin na po dun sa tinatawag na heaven o yung ating permanent na tahanan. So sa umagang ito, I do believe na maraming pong sagot sa mga ilang katanungan na hindi malinaw po sa atin, higit lalo kung tayo po ay hindi pa po masyadong well-versed sa Biblia, ay ipinakita po ng ating katuruan yung po mga bagay na lumang katuruan na ating pong nakamulatan na may kasagutan na po ang tunay na katotohanan na pwede po natin panghawakan. So marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay nakakatiyak po tayo na tayo po hindi po mapupunta doon sa tinatawag na Sheol o yung tinatawag na Hades o yung lugar ng torment, bagkos tayo po ay makakasama po doon sa tinatawag na paradise, gaya po ng maranasan po ni Lazarus. So purihin po ang Panginoon sa oras na ito, at sa mga darating na buwan ay meron naman po tayo mga bagong katuruan na papakinggan patungkol po sa end times, at manatili po tayo maging excited sapagkat I do believe na palapit na po ng palapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, at dapat po tayong maging excited at laging maging handa sa kanyang muling pagbabalik. I-preserve po natin, i-work out po natin yung ating salvation, ingatan po natin ito, pagyamanin po natin ito, alagaan po natin ito sapagkat anytime ay pwede na pong bumalik ang Panginoong Hesus, at tayo po ay meron pong katiyakan at tayo po ipagsasama niya sa kanyang tahanan for all eternity. So to God be the glory po, at tayo po ay muling manalangin. Ito ng Diyos, kami po yung lubos na nagpapasalamat sa next oras na inilaan mo sa amin sa aming pong ginawang pag-aaral. Lord, patuloy po ang aming panalangin sa mga susunod pang series ng aming teaching patungkol po sa subject ng eschatology. Ay tulungan mo kami higit pa namin maunawaan ang iyong mga salita, lalo mo po kami turuan sa iyong mga salita, Panginoon, sa tulong ng mga Espiritu. Lord, patuloy mo i-bless ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na maging handa kami
hanggang sa iyong muling pagbabalik. At salamat Panginoon sa iyong mga salitang ito na nagmulat sa aming mga mata upang maunawaan namin ang mga ilang mga katuruan na hindi malinaw sa amin. Kaya salamat po Panginoon, higit sa lahat salamat sa iyong mga Espiritu na nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman upang higit namin maunawaan ang iyong mga salita o Diyos. Sa iyo naman po o Diyos ang kataas-taasang papuri, pasasalamat. Ito po ang aming pinagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magiging ng Amen. Amen to God be the glory po.